Bata pa ako nung una akong molestyahin Tito Badong. Tito Badong? Tito Badong, huwag. Tito, please, huwag mo. Huwag mo. Please. Saan ka pupunta? Tito Badong. Hindi ka rito. Huwag mo na ako. Alam mo naman. Tuwing umaalis ang nanay ko para magtrabaho, nagiging hayop yung Badong na yun. Hindi ka ba nagsumbong sa nanay mo? O sa mga polis? Nagsumbong ako kay nanay, pero hindi siya naniwala sa akin. Kilala kita, Lea, malandi ka eh! Isang salita lang, Tito Badong. Kung sabihin sa akin, naniniwala ka sa mga... Hindi nga ako naniniwala, kaya nga tinatanong kita eh. Ako pa ang naging may kasalanan. Wala ka na. Tumigil ka! Tumigil ka! Gusto mo palayasin kita? Ha? Sa sobrang galit ni nanay sa akin, kamuntikan pa niya ako mapatay. Lumayas ka! Baby, naiiyak ka rin ba sa kwento ni Mama? Sorry. Ito. Salamat. Napanood pangalan mo? Tama ba, Mark? Minsan, napapasok tayo sa mga sitwasyong hindi natin ginusto. Mga pangyayaring anuman ang pilit nating gawin ay hindi makayanang malampasan. Ganito po ang naging buhay ni Lea na tampok nating kwento ngayong hapon. Halos buong buhay niya, panay problema at pasakit na ang dinanas. At ngayon, palaisipan sa kanya kung mababago pa ang kanyang kapalaran. Magandang hapon po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito po ang wish ko lang. Yan, ko kasi pinaiyak ko tuloy siya. Bakit mo nga ba kasi gusto malaman yung kwento ko? Writer ka ba sa isang sine? Hindi. Nangingisda lang ako. Ano is that? Wala lang. Pisado lang ako sa kwento mo eh. Dahil pambira, saan ka lang makakita ng babae nagtatrabaho dito na may kasamang baby. Paplasi ka rin ha. Imbes naka-table ka, kwentuhan mo gusto mo. Kaya pasensya na. Umiiyak yung anak mo eh. Okay lang yun. Wala yun. Basta papabayaran mo na maayos na din. Kasi sa totoo lang, ang problema na kasi sa akin yung management ko sa club. Hindi lang kasi mag-make sa akin. Tsaka, lahat ko rin kasi magbayad dun sa pinuhunan sa kanila. Puhunan. Oo, pinuhunan. Kasi noon, nung hindi ko na matiis yung pagbubutusan sa ng nanay ko at yung mga sa dito ko, lumayas ako. Baby! Lea! Nako! Ang mga abutan yan. Yan, ang sinasabi ko sa'yo. Tug ko na kanina eh. Yung nag-i-impake siya ng gamit na galing. Pero hindi nagtagal, nagbago rin siya, lalo nung nabuntis ako. Daing na naman. Wala ka na ba ibang alam lutuin kundi daing? Wala ka naman binibigay na pambilis. Sasagot ka pa? Nagsimula siyang manumbad. Buti nga pinatulang pa kita eh. Nagpasalamat daw ako pumatol siya sa akin kahit... Pinagsawaan ka na ni Badong! At nagsimula siyang malakit kahit nung buntis na ako. Nagpatatag lang ng loob ko noon, yung anak ko. Baby! Baby, huwag ka bibitaw ha! Huwag na lang nakatulog na si baby. Saan na nga ba tayo? Ay, naalala ko lang. Yun, wala. Naisip ko kasi, kapag sumuko ako, mawawala yung anak ko. Kaya pinilit ko talaga.
Sinigip mo ang buhay niya, pero sinigip niya rin ang buhay mo. Binuhay niyo ang isa't isa. Ano? Hindi ko naisip yun ah. Teka nga, hindi ka ba talaga writer? Pagkatapos na nangyari, nilayasan mo rin ba siya? Sino ba si Philip? Nalayas niya. Layas! Saan ako pupunta ka? Layas! Nag-uwi siya ng babae sa bahay namin. Katapos, pinalayas niya ako. Kami ng anak niya. Ito, magagamit mo to. Binigyan niya ako ng address. Kilala daw niya ang may-ari at mabibigyan ako ng trabaho. At tutulungan pa kami. Gayo, dito ako napunta. Siya yung nagbayad ng ang anak ko. Kaya masaya rin ako kasi nabayaran ko. Dahil sa pangunan. Ito yung sinasabi mong una na hindi pa nababawi sa'yo. Alam mo, para kang nasa presinto dito na binubuo ang sentensya. Oo nga, no? Pero alam mo, masaya ako. Masaya ako na yun yung pinapayaran ko. Kasi yung anak ko yun. Sige, magpahinga ka na. Punta mo na yung baby mo. Nauna na ako. Salamat din sa pagkwento mo. Pinayaran ko. Jollibee, Leia, naghahanap sa'yo, table number 5. Sige dear, ako na muna kay Babe. Sige, ako bahala. Buko dyan. Sir, ito na ang table mo, ha? Hindi ba ako na-miss, baby girl? Demonyo ka, anong ginagawa mo dito? Bakit may problema ba? Hayop ka, umalis ka nga dito! Anong problema? Ganito kasi yan. Gusto ko sa table, may pera ako. Bawal ba dito yun? Eh, anong problema, Leia? Siya po yung amahin ko, yung rape sa akin. Siya yung babe sa'yo? Opo. Eh, anong problema? Table mo. Oh. Ano ba ang trabaho mo? Di ba ang trabaho mo, tumable sa customer na kayang magbayad? Pag pinagbigyan kita sa gusto mong mangyari, ano na lang sasabihin ng ibang babae dito? Pwede din nilang gawin yung gusto nilang mangyari, katulad mo. Pero siya po yung nang-rape sa akin. Wala akong pakialam. Kahit sino pa yan. Tandaan mo, may kasabihan ka. The customers are always right. Customer yan. Upo. Ito, sir. Ayan, magbabait na yan, ha? Oo. Galingan mo, ha? Sir, ikaw na bahala, ha? Okay. Ano ba yan? Para saan pat-tinable kita? Halika, lumapit ka dito. Bilang ako ng 3, ha? Lalapit ka ba dito? Isusumbong kita sa boss mo. Lapit ka pa, dito. Ano? Para ka naman bago ng bago. Ganito rin yung ginagawa natin sa bahay, eh. Hindi mo ba natatandaan? Ha? Si Leia, Hi, Pogi. Ikaw pala yan, ah. May ka-table siya dun, eh.
Parang umiiyak. Leia, makinig ka maigi sa sasabihin ko. Alam mo bang kaya ko lang niligawan yung nanay mo para mapalapit ako sa'yo? Ikaw talaga ang punteriya ko. Mami! Mama Sang! Mami! Bossing! Mami! Meron ka ba diyang available na room? Magre-reunion kami nito ni Baby Girl. Nakakatawa ko. Huwag kayong pumayag. Please, please. Ano ka ba? Pagkakataon mo na to para makabayad ng utang mo, gawin mo para sa anak mo. Ano ba yan? Halika na! Tara na. Teka muna. Kailangan ko ng advance. Ano ka ba? Baka mamaya ako anong mangyari sa inyo eh. Mabokya pa ako. Doubling ko bayad. Teka, sandali lang. Nauna ako ah. Kung kaya mo itong tapatan, sige. Ano ba yan? Teka, sandali lang. Nauna ako gusto mo. Pagkatapos ko na lang ikaw. Hoy, kung hindi mo kayang tapatan, hindi pwede. Ba, wala namang ganyanan. Pagka ganyan ng ganyan, eh, re-reklamo ko na lang kayo. Kanino ka magre-reklamo? Sa pulis. Sus. Boys! Alisin nyo nga itong buwisit na to dito. Dali. Teka, sandali lang. Teka lang. Makinig ka, papalikan kita. Ito ha, ikaw, hindi sa lahat ng pagkakataon, masasagip ka nito. At ikaw naman, alam mo na hindi ito basta makakaalis dito hanggat hindi ba yan ang puhunan ko dito. Naintindihan mo? Sige, makyat na kayo. Salamat nga pala kay Mama. Kung hindi mo ginawa yun, baka kung ano na nangyari sa akin. Wala yun. Anong wala yun? Eh, malaking pera din yung binitawan mo. Saan mo nga ba nakuha yun? Totoo dyan. Ang bayad yun ng gasolina ng bangka ko. Ha? Eh, ano ka na pangingisda ngayon? Huwag kang mag-alala doon. Ako na bahala doon. Nag-aalala lang ako kung babalik yung amahin mo. Alam mo, swerte ka dahil nandun ako. Pero baka sa susunod, hindi na ako swerte. Oh. Ang ibig kong sabihin, kaya gusto kita. Pero hindi sa ganitong paraan. Hindi dahil nagbayad ako. Grabe, may tao pa palang katulad mo. Ang bihira ka. Para kang superhero. Wala naman ako superpowers eh. Wala rin yung costume. Pero para sa akin at para sa baby ko, ikaw si superhero. Superman. Hindi na ako lalaban. Kapag nagpakita ka pa dito ulit, o nagpakita ka pa kay Leia, hindi na kita bubuhayan. Tinda mo yan? Hindi na ako lalaban.
Sigurado ka talaga kaya mong gawin to? Oo naman. Hirap ako ngayon eh. Kailangan ko talaga ng pera. Talagang kaya mong gawin, ha? Kaya mong ibenta ang sarili mong anak? Malay ko ba? Kung akin ba talaga yung batang yun? Alam mo, kilala ko si Leia. Pag sinabi ni Leia na anak mo yun. Lumalambot ka na yata, Mama Virgie. Basta, kung ako man yung ama ng batang yun, ako rin ang may karapatan na ibenta siya. Kung minsan may malulungkot na pangyayari sa ating buhay na nagbubunga ng magagandang bagay. Sa kaso ni Leia, ito ay ang kanyang anak. Pero ngayon, nanganganib na mawala sa kanya ang bata na tanging dahilan niya para mabuhay. Kamusta na? Mark, alam ko wala akong application sa akin at sa anak ko. Pero, alam mo, sa totoo nga, sobra-sobra pa yung binibigay mong tulong sa amin eh. Pero, Ano yung problema? palang ibenta ng mga virgin ng anak mo. Sigurado ka? Oo, Mark, narinig ko. Kasabot pa na si Philip, yung tatay ng anak ko. Mark, please, tulungan mo ko. Hindi pwede mawala yung anak ko. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Bukas, kapag sarado ng bar, tatakas tayo. Tara na, habang wala pong tao. Magaling. Saan kayo pupunta? Philip, anong klase kang tao? Sarili mong anak ibibenta mo? Anak mo! Malay ko ba kung anak ko nga yan? Hayop ka! Usapan natin, Mama Virge. Pwede ba? Malis na kayo dito sa barko? Hindi kayo makakatakas kahit anong mangyari, hahanapin ko kayo. O, halika. Sumunod kayo sa akin. Dali! Oh, sigurado ka na ba? Sigurado na ako. Salamat ah. Sige, wala ka naman. Ano to? Walang kikilos masama. Ano to? Tawasan yan. Ba't ano ibig sabihin ito? Sandali muna! Hindi mo nabigay mo. Ano bang ibig sabihin ito? Ito na kayo paliwanag. Ako ang tumawag sa mga pulis. Sinabi ko na magkakaroon ng bentahan ng bata dito. At nakipagtulungan ako sa kanila kapalit na hindi nila ako isasama sa kaso. Buti na lang nakatulong din na customer ko dito yung hepe nila. Bayad na. Ito ang munisipalidad ng Perez, Isla ng Alabat, Quezon Province, kung saan itinataguyod ni Mark at Leia ang kanilang munting pamilya. Dito, tahimik na nagagampanan ni Leia ang pagiging ina at may bahay. Ngayon, nabiyayaan pa ng panibagong anghel ang kanilang mag-anak.
Ang miss ko po ay minahal ko siya kung ano yung dumaan sa buhay niya. Tinanggap ko kung at wala po akong nag-alilang minahal siya. At saka mga dumaan po pagsubok sa buhay niya ay nakayanan po niya at ako rin po yung lagi nasa tabi niya para siya suportahan. Mabait po at saka maalaga. Saka lalo-lalo na sa anak. Tinanggap niya yung anak ko din. Na kahit alam niya yung pinagdaanan ko, tanggap pa rin niya lahat. Pangamba raw noon ni Leia na baka maging mailap sa kanya ang tinatawag ng ilan na true love. Gayunpaman, hindi naman daw siya nawalan ng pag-asa na may inilaan ang Diyos para sa kanya. Nung kasagsagan po ng problema ko, ay dumating na po yung forever ko. Tinanggap pa rin niya ako. Saka pinaglaban niya ako doon sa yung mga humadlang po sa amin. So ito yung paglaban ko ng pag-ibig sa kanya sa mga magulang ko, sa mga kamag-anak ko. Dahil sa hindi po ako nabigo, dahil pinatunari po naman niya sa akin na mahal niya ako at hindi niya ako iniwan. Tsaka swerte ko po dahil nagkaroon kami ng anak na lalaki na mahal ko. Sa ngayon, itinataguyod ni Mark ang kanyang mag-iina bilang isang helper sa mga pumapalaot na bangka. Hindi biro ang trabaho na ito dahil may mga pagkakataong umaabot sila ng 3 hanggang 4 na araw sa laot, pero 200 piso lamang ang naiuwi niya sa kanyang pamilya. Kahit na araw-araw kong tatrabaho at napapagod ako, kaya kong tiisin nyo para sa inyo at handa akong magtiyaga na kahit anong problema doon sa buhay natin, naayos natin. Walang imposible basta magkasama tayo at ang mga anak natin. Kung pahabaan ng araw ng hair, dahil sa paghahanap ng pwedeng maging forever, ang sigaw ni Leia, may nanalo na. Wala pa mang basbas ng kasal ang kanilang pagsasama, darating din sila rito kung mabigyan ng pagkakataon. Ang mahalaga raw ay nananatili ang pagmamahalan sa kanilang pamilya. Sawa ko, hanggang sa pagtandaan natin, hindi kita iiwan at saka mga anak natin. Lahat ng pagsubok man na dumating sa buhay natin, kakayanin natin ng magkasama. Hanggang sa tumanda na tayo pa rin. Wish ko lang. Sa araw na ito, lalong magiging matamis ang pagmamahalan ni na Mark at Leia. Siyempre, una-una po kinakabahan. Tapos naisip ko po na bakit niya punta pa dito ulit. Tapos naisip ko po na mag-shoot ulit. Akala namin mag-interview ulit kagaya kahapon. Parang may surprise, ganun. Yung pumungod po sa akin, pangalang wish ko lang. Bigla akong, parang nawala ako sa sarili ko na sobrang saya. Sabi ko, natupad na rin yung sinulat ko. Maipakita din sa mga tao yung mga karanasan ko. Dati po, nung nanonood lang ako ng wish ko lang, sabi ko, parang gusto ko din ibahagi ang kwento ko. Experience po, hindi po ako makapaniwala na nangyari po ito sa amin dahil po niisip ko na malayo po yung lugar namin, malayo sa Manila, hindi ko po inasa na makakarating po kayo dito yung po ng wish ko lang. Sa tingin ko, pinagkapara-paraho namin na wish ko lang ay nag-uumapaw po ang saya na aming nadarama. So, sobrang saya ho, parang hindi ako makapaniwalang meron akong ganun. Gusto ko talaga magkatindahan. Sa isang iglap nagkaroon ako ng ganito dahil sa wish ko lang. Mahalaga po sa akin ang may sariling tindahan kasi po hindi lang nakakatulong sa asawa ko, pati din po sa pang-araw-araw namin. Congratulations sa inyong mag-asawa. Ako ang naatasan ng wish ko lang na gumawa ng inyong bangkang pangkabuhayan. Asahan nyo sa loob na 1 linggo maide-deliver ko ang bagong bangka nyo.
sobrang saya po dahil hindi ko po lubos maisip na magkakaroon ako ng sarili kong bangka at excited po ako at makita at magkaroon ng sariling bangka. Miss Vicky, pinapangako po sa inyo na iingatan ko po yung binigay niyong bangka sa amin. Binigyan ng wish ko lang ang aking mga anak ng mga damit at saka laruan. Nagpapasalamat din po ako kasi ayun, may mapaglalaruan na sila, may mapaglilibangan. Hindi na sila titingin sa ibang bata ng meron. Napakahalaga pong bilang isang ina na nakikita ko parating masaya ang aking mga anak. Alam ko kung hindi naging madali sa'yo lahat ng mga problema na dumating sa buhay mo. Pero andito ako para samahan ka sa lahat ng mga dadating pa mga problema sa buhay natin. Will you marry me? Yes! Yung parang kahit pagising ko sa umaga, masaya pa rin ako. At na-experience ko lahat ito. May ipagmamalaki ako na minsan sa isang buhay ko may dumaang wish ko lang. Lahat tayo naghahanap ng kaagapay sa buhay na tutulong sa atin saan man tayo dalhin ng ating kapalaran. Maswerte si Lea dahil dumating si Mark sa kanyang buhay at iniligtas siya mula sa kapahamakan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay mga kapuso. Hanggang sa muli, ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.